Kinontra ng mga senador sa minorya ang alegasyon ng ilang kasapi ng mayorya na hindi mo na sila kinumusta nang mangyari ang putukan sa Senado ng May 13. Kasunod dyan ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala umano sa kanya mga kasamahan sa dating majority group ang nangumusta sa kanila. Ganito rin ang sentimiento ng kanya kapatid na si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero sa screen grab ng group chat na nakuha ng GMA News mula sa isang source sa Senado, makikita ang kinumusta ang mga taga-mayorya ng mga senador mula sa minorya. Ito rin ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na makausap niya si Senator Pia Cayetano. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, posibleng hindi napansin ni Senadora Pia mga mensahe niya o nila. Si Senator Risa Ontiveros naman pinalaga ng anyo'y malisyosong mga pahaging sa minorya. Sa isang post naman sa Facebook, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na paano nila kukumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook live pa para pagbintangan lamang anyang minorya o minority block na may alam umano sa putukan sa Senado. Wala pang pahayag si Cayetano hinggil dito. Pwera Manong Balita. Puspusan na rin daw ang paghahanda mga kapuso sa impeachment trial, paghahanda ng House Prosecution Panel dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay lead prosecutor at Batangas Representative Jervilo Wistro, nagsagawa na sila ng mock trial bilang paghahanda sa aktual na paglilitis. Apat ang articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang mali umunong paggamit ng confidential funds, pagbabanta sa Pangulo, bribery at hindi maipaliwanag na yaman. Una-unang ihaharap sa paglilitis ang akusasyon na pinakamadaling patunayan. Inaasang sa July 6 sisimulan ang impeachment trial kay Vice President Duterte. Okay. Pwera Manong Balita. Natanggal umano sa pagiging chair o vice chair ng mga komite ang ilang kongresista na bumoto laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinisika pa ng GMA News na kunan sila ng pahayag hinggil dito, pero pinabulaan na ng mayorya na konektado ito sa impeachment. Ginit ni lead prosecutor at Batangas Representative Jervilo Wistro na bahagi lamang ito ng regular na reorganisasyon sa Kamara. Pwera Manong Balita. Salamat po mga kapuso sa inyong pagsubaybay. At susunod na po ang ating programa sa ilang saglit. Meron natin tayo mga report sa labas na naghihintay. Salamat po sa ngalan po ni Orly Trinidad. Ako po naman ang inyong lingkod. Ingat! Alas 5:59 na mga kapuso dito po sa DZWB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyo totoo. Pwera Manong Balita. DZWB. Balitang totoo. Mahirap ng panahon ngayon. Pag nagkasakit pa, nako, mas malaki ang problema. Kaya sa pagpili ng gamot, dapat mas wais na tayo. Siguraduhin ang pinipili natin ay yung subok ang kalidad at abot kaya ang presyo. Dahil kapuso, hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Akala mo nakamura ka, yung pala wala namang bisa at hindi rin naman kailangang mahal para maging sigurado sa quality. Paalala ng Unilab, piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Super Radio number 1.
sa akin. Ipinanganak na pala ang batang natapat kay Atoy. Bumalik ka rito, babalit ka sa tiyan ng namin mo. Huwag ka nang tumuloy! Rooftop chill, pero walang init? Posible at sakto kasi mayroong buy one take one sunshade net sa Lazada. Sobrang mura na kaya go. Super Radio number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Melo del Prado sa Morning! Super Radio DZBB. Ang oras po natin, 3 minuto na po, makalipas ang alas 6. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga bagong-bagong balita, mga balitang gising na gising. Buhay na buhay! Bagong balita. 3 minuto, makalipas ang alas 6. Ipinaresto na ng Department of Justice sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation si Senator Ronald De La Rosa na itinuturing ng fugitive from justice o pugante. Bunsod niya ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ng senador na pigilan ang pagresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Humiling na rin naman ang DOJ ng red notice sa International Police o Interpol laban kay De La Rosa. Bagong balita. 4 na minuto na po, makalipas ang alas 6 ng umaga. Koalisyon ng mga abogado ni Senator Ronald De La Rosa ang utos ng Department of Justice na arestuhin na ang senador sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ginahit ni na Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bundok na hindi maaaring arestuhin si De La Rosa hanggat hindi nasusunod ang mga proseso sa mga lokal na korte. Hindi man tinatakbuhan ng senador ang mga pananagutan kung mayroon man basta't naayon ito sa konstitusyon. Bagong balita. 4 na minuto, 42 segundos makalipas ang alas 6. Maaring maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 o penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders ang mga tumulong sa pagtakas si Senator Ronald De La Rosa sa Senado. Paliwanag ni Attorney Rico Domingo, dating Pangulo ng Philippine Bar Association at Chairman ng Movement Against Disinformation, may tuturing ng pugante si De La Rosa dahil sa warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Maaari din anyang patawan ng 6 na buwang suspensyon ng ombudsman ang sinumang senador na mapatutunayang tumulong kay De La Rosa na makaalis sa Senado. Bagong balita. 5 minuto, 25 segundos makalipas ang alas 6. Pinasasagot na ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Escudero sa lahat ng aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hinihintay na nila ang tugon ng senador para umusad ang preliminary investigation. Samantala, nasa preliminary investigation na rin ang money laundering case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez habang patuloy ang fact-finding investigation sa kanyang kasong pandarambol. Bagong balita. 5 minuto, 58 segundos na po makalipas ang alas 6. Ibinasura ng International Criminal Court o ICC, Pre-Trial Chamber 1, ang hiling ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na iapila ang desisyon na nagkumpirma sa lahat ng kaso laban sa dating Pangulo, kabilang ang crimes against humanity of murder and attempted murder. Sa 12 pahinang desisyon, ginit na mga hukom ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na sapat na naging pasihan na ebidensya tama ang proseso sa pagbuo ng mga kaso laban sa dating Pangulo kaugnay sa mga pagpatay ng
alkalde pa siya ng Davao City at giyera kontra droga. Samantala, binabantayan din ngayon si Duterte sa kanyang selda dahil sa kanyang katandaan at iniindang karamdaman. Bagong balita. 6 na minuto, 38 segundos sa po makalipas ang alas 6 ng umaga. 6 na opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at 8 kontratista ang sinampahan ng patong-patong na reklamo ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman dahil sa mga irregularidad sa Farm to Market Road Project sa nasabing lalawigan. Sa reklamong inihain ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakasaad na 8 ang natukoy na ghost Farm to Market Road sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 94 million pesos. Sinagawa umano ang mga proyekto ng 2021 hanggang 2023 pero 2026 na nang madiskubre na walang naitayong mga estruktura. Bagong balita. 7 minuto, 18 segundos na po makalipas